Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pues, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Itbulaga. Pero bago po ang lahat, congratulations po dito sa ating mga Dabarkads Itbulaga hosts dahil nominated lang naman sila for the most outstanding variety show host in the Philippines for the 8th Gawad Lasalianita. So pwede po kayong bumoto online. Voting will be held in a few days. The awarding ceremony will be on January 26, 2026 at the DLSAU campus. Sabi nga dito, brighter, bigger, grander, Gawad Lasalianita, the awarding ceremony for the most outstanding media communicators in the country is part of the 80th Anniversary Foundation celebration of DLSAU in 2026. Ngayon pa lang, congratulations na sa mga Dabarkads hosts natin. Samantalang maraming salamat naman sa mga sponsors na patuloy na nagtitiwala at nagmamahal dito po sa programa po ng Itbulaga. So ang dami nating sponsors and namimigay sila ng mga product sa mga studio audience natin. Andyan po ang Brownie Break, Pudgy Bar, Doughy Donut, Ajinomoto, and syempre meron ding Pure Foods, Happy Toothpaste, Birch Tree, and CDO Carne Norte. So, ang dami po nilang sponsors, unlike po sa katapatan na programa na kung saan nabibilang lamang po sa mga daliri ang mga sponsors nila. While dito sa Itbulaga, grabe, dinadagsa po sila ng mga sponsors. Isang patunay na talagang mas marami pong nanonood sa Itbulaga kahit limited lamang po yung reach ng ating network. Unlike sa katapatan po na nasa malawak nga na network, pero ang sponsors naman ay hindi po ganoon karami. Kaya congratulations sa Itbulaga dahil patuloy na maraming nagtitiwala sa kanilang programa. Samantalang isang Itbulaga host ang pansamantala pong magpapaalam dahil po siya ay sasabak sa isang project. Walang iba kundi po ang ating mahusay na host, si Ryan Agoncillo. Gagawin po kasi ni Ryan Agoncillo ang Pinoy adaptation of The Good Doctor. So, madalas po siyang wala sa Itbulaga mga Kadabarkads dahil tatapusin muna nila yung shooting or taping para po sa project na to. Pero still, babalik at babalik pa rin po si Ryan Agoncillo. Nawawala lang siya pero babalik pa rin po siya sa kanyang tahanan which is dito sa Itbulaga. Samantalang 1 week to go, mapapanood na po natin ang Christmas Station ID ng TV5 kasama syempre ang mga Dabarkads natin. Sabi nga dito, maghanda na sa holiday feels at walang patid na saya ng Paskong Kapatid dahil paparating na ang inaabangang 2025 TV Christmas Station ID. Mark your calendars and get ready for the big surprise ng ating kapatid star para sa pinakamakulay na selebrasyon. Sana po kasama dito ang ilan sa mga clones natin na nakakontrata po sa TBJ Production. And ang dami pong sponsors ang nakuha po nito mga Kadabarkads. Ilan to? CDO, Andian Syndrome, EO, Lactum at marami pa pong iba. Total of 23 sponsors ito mga Kadabarkad. Samantalang, pag-usapan naman natin ang tungkol dito kay Angeliana. Sabi kasi dito, nag-viral ngayon ang panayam ni Angeliana kay OG Diaz sa YouTube matapos nitong maglabas ng emosyonal na paghingi ng tawad pero aminadong hindi niya babawiin ang kanyang mga kontrobersyal na pahayag kaugnay ng dating tahanan niyang Itbulaga. Sa interview, halatang mabigat ang loob ng actor-host habang sinasabi niya na nagsisisi siya sa mga pagbubukas muli ng dating issue. Ayon kay Anjo, may nasaktan ako, kung mayroon man akong nasaktan, I'm sorry from the bottom of my heart. Inamin din niyang pagkakamali ang muling paghukay sa mga lumang sama ng loob. Mali itong nagawa ko kasi dapat hindi ko na hinuhukay yung sama ng loob ko dati. Wala naman akong makukuha doon. Pero kahit paulit-ulit ang paghingi niya ng sorry, mariin niyang idinidiin na hindi niya babawiin ang mga binahagi niyang kwento. I will take back my words. Anong iti-take back ko? Totoo lahat ng sinabi ko. Dagdag pa niya, aware siya sa posibleng magkaroon ng legal action laban sa kanya. Kung magpapile sila ng kaso, right nila yon. Kasi nga,
nasaktan ko sila. Sa huli, muli niyang inabot ang kanyang paghingi ng tawad sa mga dati niyang kasamahan sa Itbulaga. Sorry kung may mga nasabi ako na dati tinago ko lang. Sa mga nasaktan ko from the bottom of my heart, I'm sorry. Mukhang nagsisisi na si Anjo sa paraan pero hindi sa laman ng kanyang mga salita at dito lamang umiinit ang usapan online. Sa tingin niyo ba tunay po na nagsisisi ang paghingi or pagsisisi ang paghingi ng sorry ni Anjo o damage control lang lalo't hindi naman niya binabawi ang mga sinabi niya? Tingin ko mga kadaberkads, natakot na po ito sa pwedeng mangyari sa kanya kaya kumabig siya agad. 'Di ba? Kasi wala nga naman siya na ibabayad kung sakaling masampahan siya ng kaso. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga kadaberkads, ang tungkol nga dito sa pagkakakita po kay Mr. T, nakasama po ni Bossing Big Soto and syempre ni Tito Soto kahapon. Ito po ay late celebration ng birthday ni Ma'am Pauline Luna Soto. Marami po kasi ang nagtataka, bakit daw kaya kasama ng mga Soto si Mr. T? Meron ako nabasa, sabi dito, sa bagong Instagram post ni Pauline, nakita natin na kasama nila doon si Mr. T na dating exec ng Tape Inc. Pinakita lamang dito ng mga Soto kung gaano katatag ang pagkakaibigan nila kahit maraming problema ang nagdaan sa pagitan nila. Isang malaking sampal to kay Anjo dahil sa kabila ng mga nilalabas niyang issue ay deadma ang mga Dabercads. At ang masakla pa dito, makakasuhan pa si Anjo malamang sa alamang. Ay napag-usapan nga nila yang si Anjo dahil sa mga paninira niya sa Dabercads. Marahil na pagdiskasyonan nila ang pwedeng ikaso dito kasi ang puntirya si Tito Soto. Siguro, pag nangyari na magkakasuhan sila ng TBJ, tapos may alas ang TBJ laban kay Anjo, si Mr. T siguro ang gagawin nilang buhay na patunay para tumistigo kung may alas man ang TBJ laban kay Anjo. Alam naman natin na marami ding alam ni Mr. T dahil matagal niyang nakasama si Anjo. So malaki ang posibilidad mga kadaberkads na ito po ay mangyari. Since si Anjo Eliana ay 20 years sa Itbulaga, syempre maraming ginawang babalaghan niyan or kalokohan sa loob ng programa. At bilang executive nga nung time na yon, si Mr. T, abay mas matindi po ang mga pwedeng niyang isiwalat sa mundo ng social media or sa mga pwedeng isang pang kaso dito kay Anjo Eliana. Kaya siguro bumaliktad na mga kadaberkads kasi hindi niya po kakayanin ang parusa na po pwede pong ihatol sa kanya. Kaya sige pa, no? Sige pa, labas pa, paninira pa sa Dabercads at ito ang kahihinatnan mo. So, anong sa inyo dito mga kadaberkads? Please comment down below. So, paano hanggang dito na lamang po ang update natin? Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.